DJ Long on the mix. Alright mga minamahal! Alisya ninyo! Nagbabalik para sa ating panibagong video. Abay mo nga meron na naman pong panibagong makakasuhan. I mean panibagong kaso itong si Jay Sonza. Kasama itong si Mike Defensor. At ito nga pong mga marinong kamote. Siyempre dapat diba bago tayo magsimula, umunat-unat muna tayo mga minamahal. Alright. Tigas, no? Tigas, oo, mga minamahal. Hindi ko lubos maisip na magagawan pa nila ng paraan, no? Para magkaroon ng another diversionary tactics. Diba? Ito nga pong investigation ng International Criminal Court at ito nga pong impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alright. So, alam naman natin, no, na meron pong mga marino na kung saan nagpakilala, mga minamahal, na sila daw po ang maghatid ng 805 billion pesos. Grabe yung drama nila, no? Sa bahay ni PBBM, kasama nga po itong si Martin Romualdez, tapos sabi pa nga itong si Trillanes, nagbigay daw ng pera, hotel accommodation, babae, sa mga ICC investigator nung pumunta sila dito noong December. Tigas, no? Tapos wala man lang silang pinakitang picture, 'di ba? Hearsay lang talaga, mga minamahal. Anyway, ito kasi nga ginagawa nila para pagtakpan. Ito nga pong nalalapit din na problema ni Sara Duterte. Hindi niyo ba napapansin? Habang tumatakbo ang proseso sa International Criminal Court, 'di ba? Habang mayroon pong pressure dito nga po sa impeachment ni Sara Duterte, habang mayroon pong mga grupong aktibo na nagsusumite ng ebidensya laban nga po dito kay the former President Rodrigo Roa Duterte, hindi niyo ba nahalata na sobrang coincidence naman na umiinit yung issue nila sa impeachment dito sa ICC, tapos meron na namang malaking issue tungkol sa pera? Tandaan ninyo, mga minamahal, in a psychological effect, yung malaking pera, literal po yan, na mapag-uusapan. Bakit? Strategy po yan eh. Oo, viral potential yan. Meron po yung tinatawag na shock value. Magkakaroon yung mga tao ng emotional trigger, tapos headline ready na din yan. 805 billion ba naman? Diba gumagamit yung mga DDS ng sobrang laking numero para mag-react agad ang mga tao. Now, yung dito naman kay Trillanes, dininay niya yan na naka-receive siya ng $2 million dolyar, $2 million na humigit kumulang 58 million pesos. Dininay po yan ni former Senator Antonio Trillanes, mga minamahal. Kung kaya't nga po ay kanyang kakasuhan, itong si Mike Defensor, si Jay Sonza, at ito nga pong Batugan, ito nga pong attorney na hindi natin malaman kung attorney nga ba ito. Diba? Alright, sige, panoodin muna natin, mga minamahal, itong kanilang nilabas na revelation na wala naman silang matibay na ebidensya, oo, tungkol nga po dito sa cash movement. Walang ang bangkong pinakita, walang records, witnesses, wala ding paper trail, 'di ba? So how can we say, mga minamahal, na this is a legit? In fact, dinaan nila sa press con with military costume, nadamay pa ang Philippine Army. 'Di ba? Ay, nako, alright. Sige, panoodin muna natin tong balitang to, mga minamahal. Thanks sa News 5, Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng $2 milyong mula kay dating Congressman Saldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Maligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyon-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Maligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ay pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong ICC proceedings, bigla may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Tama lang naman kasi delikado yan mga minamahal. Yang paulit-ulit na scheme na yan, oo. Sa batas ang paratang, pag walang ebidensya, that is what we call chismis. And sinasadya talaga nila, mga minamahal, yung systematicong black propaganda na yan, na dapat kailangang iwasan natin yan. Dahil kapag paulit-ulit yung narratives na yan, naniniwala ang mga tao. Mapaminsala yan dahil unang-una nasasagasaan dito yung due process, 'di ba? Nasisira ang institusyon ng military sa paggamit ng mga peking identidad, 'di ba? Yung identity, nawawala ang tiwala syempre ng tao. And ginagawa na talaga nilang circus ang seryosong usapin tungkol nga po dito sa aligasyon ng korupsyon. And nagiging teleserye na ang politika mga minamahal. And ending nito, pag naging teleserye, ang unang namamatay dyan ay ang hustisya. This is not about President Bongbong Marcos or former Speaker Martin Romualdez anymore. It is all about the truth and the narratives. The evidence versus optic of due process versus mobility, mob mentality. Diba? Pansinin ninyo yung kanilang ganitong klaseng pattern, paulit-ulit na. 'Di ba? At sa industriya ng peking, if you will remember, sa industriya ng peking saksi, itong si Mike Defensor, 'di ba? Mula dito kay Manaway na ginamit, itong si Marcoleta dito kay Gutesa, 'di ba? Sobrang linaw yung gumagamit sila ng mga peking ebidensya, peking witnesses, 'di ba? Para lang meron silang mapaniwala. So, dapat lang talaga nakasuhan mga minamahal na Trillanes ng cyber libel. Yang mga yan, oo, including na din yung mga nagpapakalat ng fake news at ng kung ano-anong mga klaseng naratibo. Dala si Trillanes. Binigyan si Trillanes ng pera, 52 million. Tapos lilibrehin niya ng mga babae, itong mga ICC, itong mga nag-imbestiga, itong mga investigator ng International Criminal Court noong December. Diyos ko po. Nasa naman yung picture ninyo? Wala. Puro lang salita. Diba? Tsaka ano pang mahihita natin dito? Yung mga peking marino pala ito. Diba mga dishonorable? Ibig sabihin, ng iba natanggal sa serbisyo. So, paano tayo maniniwala sa kanila? Diba? Tigas din, no? Mga minamahal. Alright. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.